Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ngayon, may bida tayo. Lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya. So, yung bida natin ay single. Maaring byudo siya ngayon. Single, byudo, or baka ito yung ex-partner ng iba sa inyo. Ano tong Ace of Cups? Ace of Cups, Two of Swords, at the Fool. The Magician. Well, ang dating sa akin, tinatry i-manifest ng bida natin tong new love, new romance. Kaya lang wala siyang makitang fit ba sa ngayon. Wala pang siyang makitang fit na tao napapasok sa standard niya sa ngayon. Pero tingin ko nasa process na siya ng pag-move on dahil nandito itong strength card or paghahanap. Nasa period na siya na para bang willing na siyang maghanap ng someone new, kaya lang nahirapan siya makahanap dito sa Ten of Wands. Or for some reason, kahit gusto niya, kaya lang may mga bagay-bagay na komplikado na pwedeng makaapekto sa paghahanap niya ng someone new. Maaring siguro gusto niya munang magkaroon ng stable job or malaki muna salary niya bago makahanap ng bagong karelasyon. Ganun eh. Maring yun nga, tulad ng sabi ko kanina, baka siya yung tipo ng tao na mataas ang standard, kaya medyo picky at the same time. Pwede rin naman ganon. Pero again, willing na siya maghanap ng someone new, or sabihin natin willing, kaya lang wala siyang makitang fit sa standard niya, or maaring willing na siya maghanap ng someone new, kaya lang gusto niya muna ng stable job o income, or gusto niya munang mag-focus sa career.
Kasi medyo futuristic siya dito in a way na may iba na para bang long term na yung gusto niya so gusto niya maayos muna yung dapat niyang ayusin tulad ng career, savings bago niya hanapin yung the one niya. Pwede rin ganun, pero regardless kung ano man dyan sa senaryong yan yung case, willing naman siya okay, pero doon sa pangalawang case willing naman siya, kaya lang ang dating gusto niya muna kasi ng stability at security, pero kung sakali man na may dumating kahit na hindi niya pa nakukuha yung goal niya, willing din naman siyang i-grab yung opportunity. Pero mas papabor sa kanya kung darating yung dawan kapag okay na yung buhay niya, na-reach niya na yung mga goal na gusto niyang makuha, ganun. Anyways, ano naman tong Two of Swords? Two of Swords, Hangman, the World. Baka dalawa to, hindi isa lang. So, may the Hangman tayo. Hangman. Hangman, the World at Five of Cups. Ito yung kinlarify natin sa Two of Swords. Bakit tayo may Two of Swords? Kasi ito yung the Hangman. Well, may indecision kasi tayo dito. O difficult choice. Ang dating sa akin, medyo shy type yung tao dito Shy type. Kasi, deep inside, lonely siya. So, ang dating sa akin, nagpo-procrastinate yung tao dito. Parang ang dating mas pabor sa vida natin na yung someone new, yung lalapit sa kanya, hindi yung siya yung mag-i-initiate ng action. Ganun Kasi nagpo-procrastinate siya dito. So, para bang come what may. Kung may darating, edi maganda. Kung wala, okay lang.
Pero, since nandito tong 5 of Cups, lonely yung tao. Siguro, na-trauma rin. Kaya ganun. Na-trauma in a way na natatakot siya na baka mag-fail ulit yung susunod na magiging karelasyon niya. Marami siyang fear. Kasi nauna to bago tong The World. Na para bang may nangyari sa past na dala-dala niya pa rin hanggang present. Hindi nag-complete. Pero kung nandito ito, nag-switch silang dalawa. So, ang dating sa akin, may mga baggage na natutunan niya ng i-let go, o may mga lesson na siyang natutunan na ayaw na niya maulit, or may mga natutunan siya na nagpahirap sa kanya para buksan ang puso niya fully sa ibang tao. So, ganun naghihintay lang siya dito na may kusang dumating sa kanya. Natatakot siya mag-initiate ng action na maghanap, whether sa social media or pumunta ka somewhere. Ngayon, ano tong The Fool? Kasi ang dating dito, gusto naman niya magkaroon ng new love life, kaya lang at the same time natatakot siya mag-initiate ng action. Gusto na lang niyang kusa na lang dumating ba yung the one, or habang hindi pa nadating edi mag-focus siya sa mga goals niya. Ngayon, ano tong The Fool? So, single yung bida natin, The Fool. The Sun, Knight of Pentacles, the Empress. Excuse me. So, ang dating sa akin, may darating ba? Wala Although, nandito yung Empress. Kaya lang, ang dating sa akin, ang main focus niya ay i-build ang sariling security, stability. So, single pa rin siya dito, pero at least kahit single siya, masaya naman at nandito yung The Sun. Kasi itong Knight of Pentacles saka the Empress, nagmukhang work sa akin Sa Knight of Pentacles, gusto niya maging self-reliant. Itong the Empress, gusto niya maging productive. Kasi nga, sabi ko nga dun sa two of Swords, ano siya napaprocrastinate, na parang mas gusto niya na may
dumating at i-pursue yung bida natin kaysa siya yung nagpa-pursue. Siya naghahanap, as in hintay lang niya may dumating. Sa ngayon wala eh. Pero again, open naman siya eh sa Ace of Cups natin. Open naman siya sa relationship, new connection. Kaya lang di siya mag-i-initiate na action. Gusto lang niyang may kusang dumating. Okay. Di siya magpa-pursue. Ngayon, wala namang lumabas na someone yun. Eh di dumaretso na tayo dito. Ano pang mensahe ang makukuha natin dito para sa period na to? Oh, hope, thief. Diyos ko po. May thief tayo. Sana magano na lang. Kaya lang nauna pa tong hope. Tingnan natin kung anong mabubuo ko dito. Sa gabal yung ilaw. So again, hope plus thief. Oh, combination to. So ang dating sa akin sa period na to, may someone na umaasa. Umaasang bumalik sa kanya yung nawala sa kanya. Okay? Whether tao yan or gamit or anything na nawala ba. Tapos umaasa siya magbalik ba? Magbalik sa buhay niya or ma-recover niya pa. Ganun dating. Kaya lang medyo manipis ang chance kasi nauna pa nga yung thief, yung hope sa thief. So maliit yung chance na ma-recover pa yan. Pero kung nauna yung hope, nag-switch sila, malaki chance ma-recover pa o magpabalik pa yung tao or gamit na nawala or na misplace. Pero sa case na ito, manipis ang chance. Or sabihin natin may umaasa ng reconciliation. Pero again, manipis ang chance or medyo malabo ang chance. Or siguro may umaasa na magbabago pa yung tao na sinungaling. So sabihin natin may iba sa inyo na may someone sila, whether kapamilya, kaibigan, katrabaho, or anyone na malapit sa puso niya na naging sinungaling sa kanya or binitray ang trust niya. Maasa yung iba sa inyo na magkakaayos pa or umaasa na titino pa yung tao. Sabi ko kanina, medyo manipis ang chance. Scam nga o yung iba baka mas-scam or na-scam or na-identity theft, computer theft. Kasi malawak yung theft eh. Hindi lang siya yung nagnakaw ng gamit, kundi maraming pwedeng nakawin ba.
Ayun na lang. Dito tayo sa susunod. Pang masasabi nito sa period na to. Maganda kung ganun eh. Naunang kasi to. Ay, pero teka, pwede rin pala. Ang naisip ko kasi dito, magkakasakit. Magkasakit yung iba sa inyo. Pero kung sakaling may sakit na, eh di gagaling. Pero kung hindi pa nangyayari to, baka magkasakit nga. Pero kung may sakit na, eh di gagaling. Saka kung magpapacheck up, eh di gagaling agad, di ba? Masusolusyonan ang problema. Pero maganda rin naman tong combination nga pala. Kasi sabihin natin in pain. Ang iba sa inyo, for some reason, mag-end na yan. Kasi ano to eh, bed. Parang nahiga. Nahiga na yung problema or natulog na yung problema. Yung pain, ma-relieve na baga yung iba sa inyo sa pain. Kasi andito itong ano eh, sight. So, ganun dating sa akin. Ano pa ba? Sabihin natin may iba sa inyo na karoon ng separation. Whether nangyayari na to, kung mangyayari pa lang, reconciliation ay posible rin naman. Pero kanina hindi eh, no? Saan nga ba yun? Dito. Ganito na lang. Lagyan natin ng palatandaan. Dito, manipis yung chance ng reconciliation. Ito, posible yung reconciliation. So, lagyan na lang natin ng palatandaan. So, dito sa part na to, sino yung hindi magre-reconcile? Whether person nila to, or kamag-anak, kakilala, kaibigan. In general na lang to. Yung nakaaway ba, hindi posible ang reconciliation. Kung isa sa Gemini, Libra, Aquarius, Leo, Virgo. Ngayon dito, imposible ang reconciliation. Libra, dito Libra. Pisces, Gemini, dito sabi, hindi posible ang reconciliation sa Gemini, Libra, Aquarius. Dito naman sa part na to, may iba naman. Kasi hindi naman 100% hindi magre-reconcile. Dito may chance pa. Somehow. Sa Libra at Gemini. Kasi mulit dito eh. Sa air sign. All air sign na kasi to eh. So, dito may chance pa somehow. Sa Libra, Gemini. So, again, may iba na Gemini, Libra, hindi mag-reconcile. May iba na mag-reconcile. Okay? Na Gemini, Libra. Kasi mulit eh. So, mag-end na ba ako dito? Hindi ko na isasama tong isa. Kulang na ako sa time. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.